Ang babae sa larawan na iyan ay si Crystal Krug. Siya at ang asawa nitong si Daniel Krug ay tahimik na nakatira sa Colorado kasama na 3 nilang mga anak. Si Crystal ay nagtatrabaho bilang isang biochemical engineer at si Dan naman ay isang operation branch chief sa Colorado Department of Public Health and Environment. Ang pamilyang Krug ay mayroong maayos na pamumuhay. Ngunit sa likod ng marangya at komportableng buhay ay isang madilim na pangyayari ang sasira sa magandang pamilya na binuo ng mag-asawa. Dahil noong nakalipas na mga araw, si Crystal ay nakakatanggap ng mga threats galing sa isang obsessed na stalker. Ang stalker na iyon ay nagpapadala ng mensahe ng pagbabanta at sinasabi nitong nagbabantay ito sa bawat galaw ng babae. Sa takot, si Crystal ay nag-report sa mga pulis. At ang mga pulis ay kaagad na kumilos at tiningnan ang lahat ng anggulo. Hinalungkat ng mga pulis ang sasakyan ng babae upang tingnan kung may tracker ba ito. Ngunit ang mga pulis ay walang makitang tracking device. Wala ding nakita ang mga ito na kaduda-duda sa bahay sa loob at labas ng bahay ng pamilyang Krug. Bago umalis ang investigador, ay binigyan ng mga ito si Crystal ng mga tips kung paano mag-ingat at tiniyak nito sa babae na patuloy ang mga ito sa pagbabantay at titingin sa kaso nito. Ngunit ilang araw lamang ang nakalipas, ang mga pulis ay nakatanggap muli ng tawag. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi galing kay Crystal, kundi sa asawa nitong si Dan. Ang lalaki ay inireport na nakakita ito ng lalaking nanloob sa kanilang bahay. Tinangay umano ng nanloob ang ekstrang susi sa kanilang garahe at saka ito kumaripas ng takbo. Sa pagmamadali ng nanloob ay tinalo nito ang bakod ng bahay at saka tumakbong palayo. Dagdag pa ni Dan na kung ang lalaking nanloob ay kinuha ang ekstrang susi ng garahe, ang ibig sabihin ay hindi safe ang pamilya nito sa loob ng kanilang tahanan kung sakali man na gustuhin bumalik ng lalaki. Ang mga pulis ay sinabihan si Daniel na palitan ang lock ng kanilang bahay sa lalong madaling panahon habang iniimbestigahan ng mga ito kung sino ang taong responsable sa panluloob at nagmamanman sa pamilyang Krug. Ngunit lingid sa kaalaman ng mga pulis, ang mga kakaibang pangyayari na ito ay simula pa lamang ng isang detalyado, kalkulado at karumal-dumal na plano na maingat na ginawa ilang buwan ang nakalilipas. 9 na araw pagkatapos na i-report ni Daniel ang panluloob, si Crystal ay gumigising sa umaga ng nababalisa dahil ilang araw na din itong nakakatanggap ng nakakaalarmang mensahe galing sa hindi nagpapakilalang tao. Ang mensaheng iyon ay naghahatid ng pangamba at pakiramdam na ang stalker ay nasa paligid lamang na mamatsyag ng mga galaw ng babae. Isang umaga habang hinahanda nito ang kanyang mga anak sa school ay nakatanggap ito ng mensahe galing sa ex-boyfriend nito noong teenager pa lamang sila, si Jack Anthony Holland. Pangalan na hindi na sumagi sa isip ng babae sa matagal ng panahon. Nag-hi ito sa mensahe at nagpakilalang si Anthony. Dagdag pa nito na kung pwede itong makipagkita sa kanya sa isang lugar. Ngunit ang mensaheng iyon ay ipinagkibit balikat na lamang iyon ng babae at hindi na pinansin pa. Silang dalawa ay nagkausap, 2 taon na ang nakalipas at sa pagkakilala nito kay Anthony, ang lalaki ay harmless naman. Kaya panatag si Crystal na ang message na iyon ay marahil isa lamang sa mga paglalandi ng lalaki. Ngunit kinabukasan ay nagbago ang lahat dahil nakatanggap muli ito ng mensahe galing sa ex nitong si Anthony at sinasabi doon na nakita daw siya nito sa dentist ngayong araw. Nagpatuloy pa ito sa pagsabi na ang license plate nito ay expire na at kailangan na nitong ayusin iyon. Ang pangamba ni Crystal ay biglang nagkatotoo. Ang takot nito na mayroong nagmamatsyag dito ay hindi lang basta guni-guni kundi makatotohanan na. Ang stalker nito ay hindi lang basta-basta nagmamanman, kundi alam din nito ang mga personal na detalye sa buhay ng babae. Si Crystal ay hindi mapalagay at ang isipan nito ay okupado na ng buong araw na pag-aalala at pangamba. At upang mapawi iyon, ang babae ay naging sobrang mapagmatsyag. Nagpalagay ito ng CCTV sa labas at loob ng bahay nito. Pinalagyan ng dashcam ang kanilang sasakyan at nagsimula na rin itong magdala ng handgun na nakatago sa bag nito at dala-dala iyon kahit saan man ito magpunta. Umabot pa sa puntong nire-record nito ang lahat ng mensaheng natatanggap galing kay Anthony. Ngunit lalong natakot ang babae nang ang sumunod na mga mensahe ng stalker ay isang picture ni Dan. Kinuha ang larawan na iyon sa lugar ng trabaho nito. Sa text ay nagtatanong kung ang lalaki daw ba sa picture ay ang asawa nitong si Dan. Ang babae ay parang binuhusan ng mainit na tubig sa buong katawan dahil ngayon ay hindi lang siya ang pinupunteriya ng stalker kundi pati na ang pamilya nito.
Dahil sa iniisip ng babae na hindi ito kaya mag-isa, ay nag-hire ito ng private investigator upang i-track ang kinaroonan ni Anthony. Pumunta na rin ito sa mga pulis upang mag-report sa pangalawang pagkakataon. Sinabi nito sa mga pulis na ang ex-boyfriend nitong si Anthony ay ang totoong stalker nito. Binigay ni Crystal ang lahat ng mga naidokumentong mensahe at lahat ng ebidensyang nalikom nito sa mga pulis. Ang mga larawan na pinadala ng stalker at ang mga threatening na mga mensahe na natanggap nito ay ibinigay din ng babae. Sa patuloy na pananakot ng stalker ay umabot pa sa punto na kailangan nitong i-delete ang kanyang Facebook account. Matapos nitong mailahad ang lahat ng kanyang ebidensya, ang investigador ay may dalawang detalye na sinabi. Una, ang ex na stalker ng babae ay hindi lang basta-basta nagsisend ng mensahe gamit ng iba-ibang number. Ito daw ay gumagamit ng iba-ibang phone lines at iba-ibang digital identities. Ang stalker daw ay naghahanap ng paraan kung paano makikipag-communicate sa babae kahit nagpalit na ito ng mga contact information. Kung sino man daw ang Anthony na ito, ay maingat daw ito sa kanyang ginagawa at ito daw ay ang klase ng tao na ayaw magpahanap o kaya naman ay may karumal-dumal na balak. Nang mga sumunod na araw, ang stalker ay patuloy pa rin sa pag-send ng mga kakaibang mensahe at threats kay Christine. At ang babae ay patuloy ding dinodokumento ang mga mensaheng kanyang natatanggap. Palagi din itong chinecheck ang kamera sa loob at labas ng bahay upang makasiguradong safe ang paligid nito. Hanggang sa isang mensahe na naman ang kanyang natanggap, ngunit kakaiba iyon sa ibang mga mensahe na ipinadala ng stalker. Mensahe na maghahatid ng pansamantalang kapayapaan sa isip ng pamilyang Krug. Sa mensahe ay nakalagay, "Hey gorgeous, I can't visit you anymore. No more Colorado time. My girlfriend doesn't want us talking without her." Dahil doon, ang pamilyang Krug ay nagmistulang nabunutan ng malalim na tinik sa lalamunan, kung saan ngayon ay maaari na silang huminga ng malaya at gumalaw ng walang nagmamanman. Sa mensahe ay pinapahiwatig na si Anthony ay tuluyan ng lumayo pero ang realidad ay kabaliktaran. Dahil iyon ang huling galaw ng stalker bago nito gawin ang karumal-dumal na krimeng ilang buwan ng pinagplano. December 14, 2023, ang araw ay nagsimula ng pangkaraniwan lamang. Isang tahanan na aligaga sa umaga habang si Crystal ay busy sa pag-aasikaso at paghatid sa kanilang mga anak upang pumasok sa klase. Si Dan naman ay abala sa paghahanda upang pumasok na sa trabaho nito. Nang makaalis na ang lahat, ay isang tao ang lumapit sa pinto ng bahay at nilagyan ng tape ang Ring doorbell camera. Saka ito pumasok sa loob ng bahay. Bandang 7:55 ng umaga, ilang minuto ang nakalipas ay bumalik na si Crystal galing sa paghatid sa mga anak nito sa paaralan. Pumasok ito at tinarking ang sasakyan sa garahe. Walang kaalam-alam ng nakaambang panganib. Pag lumabas ito ng sasakyan, walang kaalam-alam na ang lalaking pumasok sa bahay ng mga ito ay naghihintay lang ng pagkakataon. Pagkatapos nitong lumabas at isara ang pinto ng sasakyan, ay inatake nito ang walang kamalay-malay na babae. Ang stalker ay buong lakas na hinampas si Crystal sa ulo ng mabigat na bagay, dahilan upang ito ay mawala ng malay. Maraming dugo ang nagtalsikan sa sahig at pader, ngunit hindi pa nakontento ang stalker dahil wala itong balak na buhayin pa ang kaawa-awang si Crystal. Kumuha ito ng panalim at sinaksak sa dibdib ang babae. Saka nito iniwang nakahandusay sa sahig ng garahe, walang malay at unti-unting nauubusan ng dugo. Matapos sa ilang buwan ng metikulosong pagplano, ay ito na ang pagkakataon na hinihintay ng stalker na ito. Makalipas sa ilang oras ng umagang iyon, ang asawa nitong si Daniel ay tumawag kay Crystal mula sa kanyang opisina. Ngunit ang babae ay hindi sinasagot ang tawag nito. Wala ding reply ang babae sa mga text nito. Kung kaya, si Daniel na nag-aalala ay tumawag na ng mga pulis. Sinabi nito na ilang oras na siyang tumatawag kay Crystal, ngunit hindi nito sinasagot. Sinabi din nito na ang pamilya nila ay nakakatanggap ng mga threats mula sa isang stalker. Dahilan upang maging concern ito sa mga hindi pagsagot ni Crystal sa mga text at tawag nito. Tumawag din ng lalaki sa ina ni Crystal upang makisuyo na tingnan nito ang babae sa bahay, na para bang pinapapunta niya ang ina ng babae patungo sa pinakamasamang sandali ng kanyang buhay. Ilang minuto pagkatapos tumawag ni Daniel sa mga pulis, ang isang officer ay pinuntahan ang bahay ng mag-asawa. Ang bahay ay tahimik at kung titingnan sa labas ay walang kakaiba. Ngunit bago pa man mag-drive pabalik ang pulis, ay parang may kakaibang pakiramdam ito.
Kung kaya nilapit nito ang sasakyan sa garahe at tumuntong sa sasakyan upang silipin ang maliit na bintanang kristal at nang maabot ng kanyang tingin ang loob ng garahe, ang kanyang paningin ay nagawi sa bandang sahig at nang tingnan niyang maigi ay nakita nito ang kalunos-lunos na kalagayan ng babae. Si Cristel ay nakahandusay sa sahig ng garahe, naliligo sa sariling dugo. Ang malapit na sulok ng dingding ay may mga bahid din ng dugo, isang krimen na napakabrutal. Sa gilid nito ay may isang maliit na bag na naglalaman ng isang handgun, kung saan ay hindi na siya nagkaroon ng kahit maliit lamang na tsansa upang gamitin niyon. Ang pulis ay agarang tumawag ng backup at medical emergency saka ito pumasok sa loob ng garahe at sinimulang gawin ang CPR sa pag-aakalang maisalba pa nito ang babae. Ilang minuto pa ay binuksan nito ang buong garahe sa pag-aakalang dumating na ang mga medics, ngunit imbis na medics ay ang ina ni Cristal ang dumating. Kung iyong matatandaan ay tinawagan nito ni Daniel upang i-check ang anak sa bahay ng mga ito. Nang dumugaw ang ina nito sa garahe ay nakita nito kung paano sinasalva ng isang officer ang katawan ng kanyang anak. Bago pa man maproseso ng matanda ang nakita, ay isa pang pulis ang dumating upang ilayo ito sa napakasamang panaginip na kanyang nasaksihan. Sa pagpapatuloy na pagsalba ng mga pulis sa buhay ni Cristal ay nakita ng mga ito ang malubhang tama at mga sugat ng babae. Malaking sugat sa ulo na dulot ng malakas na hampas at isang malalim na saksak sa dibdib. Sa lubha ng sugat na tinamo ni Cristal, ang mga medics ay wala nang nagawa pa. Habang ang pamilya ni Cristal ay isa-isang dumating sa lugar, ay natanggap na ng mga ito ang masamang balita. At ilang minuto pa ang lumipas, ay dumating naman ang asawa nitong si Dan sa lugar. Nang dumating ang lalaki ay makikita itong umiiyak at nang mapagtanto nitong wala na ang asawa nito, ay lumuhod pa ito sa lupa habang umiiyak. Ang boses nito ay garalgal at makikita mo talaga na ang lalaki ay sobrang apektado sa pagkawala ng asawa nito. Sa sobrang pagkaawa ay lumapit pa ang ina ni Cristel sa lalaki upang tulungan itong tumayo at patahanin. Ang mga pulis ay agarang tiningnan ang paligid ng lugar, nagtanong sa mga kapitbahay at nagsimulang ipunin ang mga CCTV camera sa paligid upang pagtagpi-tagpiin ang galaw ng killer. Sa puntong iyon, ang kanilang numero 1 sa listahan bilang suspect ay ang di umano stalker ni Cristal na ex-boyfriend nitong si Anthony. Kaya ang mga kapulisan sa karatig ng mga syudad ay inabisuhan na rin para sa agarang panghuli sa suspect. Ang pamilya ng biktima pati na ang asawa nitong si Daniel ay dinala sa police station upang magsagawa ng paglilikom ng mga pahayag. Ngunit ang normal lang na pangungulikta ng mga statements ay biglang nagkaroon ng malagim na twist. Nang suriin ng investigador ang CCTV sa labas ng bahay ng mga ito, ay nakita ang mga CCTV ay nakapatay ng mga oras na mangyari ang krimen at base sa investigasyon ng mga polis, ang mayroong kakayanan lamang na mag-off ng CCTV settings sa apps ay si Daniel at ang asawa nitong si Cristel. Mula 8:15 ng umaga, ang CCTV camera ay nakapatay hanggang alas 10:15 ng umaga. Ang tanging kamera lamang na nakabukas ay ang kamera na nakaharap sa labas ng garahe. Si Dan ay nakikitang sobra at nananatiling mukhang apektado pa rin sa pangyayari at ito ay mayat-maya na lamang umiiyak. Ngunit ang isang investigador na si Martinez ay napansin na ang iyak nito ay walang mga luha. Ang investigador ay kinuhanan ng panig ang asawang lalaki upang tingnan kung ano ba talaga ang nangyayari sa likod ng pinto ng pamilyang Krug. Nang kuhanan ng salaysay ang ina ni Cristel, ay doon na isiwalat na umamin do umano si Cristel na silang mag-asawa ay separated na. Mga 1 taon na ang nakalipas. Ngunit ang dalawa ay nanatiling magkasama sa isang bubong para sa kanilang mga anak. At si Cristal ay mananatili sa bahay na iyon kasama si Daniel hanggang makagraduate na ang mga anak nito. Dahil sa ang mag-asawa ay hindi na nagkakasundo. Habang patuloy ang investigasyon ay tinutugis na ng kapulisan ang kanilang prime suspect hanggang sa matagpuan ng mga ito ang lugar kung saan nakatira si Anthony. At dahil ang mga investigador malayong mapuntahan ng Utah, ang mga ito ay nagkapag-ugnayan sa Utah County Sheriff's Office upang ang mga investigador doon ang magsagawa ng mga pagtatanong. Ngunit ang lalaking pinagbintangang stalker ay gumawa ng timeline.
Ipinakita nito ang receipt nang binili nitong sweatshirt bandang alas 12 ng tanghali noong araw ng pagpatay kay Cristel. At iginiit na hindi ito umalis ng Utah dahil 8 oras ang drive mula sa bahay ni Anthony papuntang Colorado. Kung pumunta ang lalaki sa Colorado upang gawin ang krimen, ay hindi ito makakabalik kaagad sa Utah at bumili ng sweatshirt doon. At doon, ang investigador na si Martinez ay tinignang maigi ang anggulo na hindi pa nito ina-explore. Si Daniel Krug. Tinignan nitong maigi ang nakaraan ng lalaki at doon ay may kakaalarma itong nahalungkat. Habang nagaanap ito ng lumang report ay nakita nito ang saradong kaso ng stalking. Ngunit ang kaso ngayon ay hindi pa nare-resolba. Ang babaeng complainant ay nagngangalang Carrie at sa di maipaliwanag ng pagkakataon ay ex-girlfriend ni Daniel. Habang nire-review ni Martinez sa report ay lalong nagiging nakakabahala ang mga pattern. Ang report na iyon ay nagsasabing ang babae daw ay minamanmanan ng isang obsessed na lalaki ng ilang linggo at minamanipula ang babae gamit ang mga peaking identity. Agarang pinapunta si Carrie sa opisina ng mga pulis at kaagad din naman itong nagbigay ng pahayag kung saan nahalungkat nila ang nakakabahalang pagkapareho ng pangyayari sa biktimang si Cristel bago ito pinatay. At doon ang bagong teorya ng mga pulis ay nabuo patungo sa tunay na salarin. Sino nga ba ang totoong mukha ng lalaking stalker at killer na pumatay kay Crystal Krug? Ano ang motibo nito upang gawin ang karumaldumal na krimen? Maaari kayang ang salarin ay isang taong sobrang lapit lang sa biktima? Habang nagpapatuloy ang kaso, ang investigador na si Martinez ay natanggap ang CCTV footage ng mga kapitbahay ng pamilyang Krug, pati na rin ang CCTV sa pinagtatrabuhan ni Dan. Bago mag-alas 8 ng umaga, ang sasakyan ni Cristel ay pumasok sa loob ng kanilang garahe at ang lahat ay makikitang normal lamang. Ilang minuto nang makalipas hanggang 8:15, ang buong security system sa buong bahay maliban na lamang ang CCTV na nakatutok sa labas ng garahe ay naging offline sa loob ng 2 oras. At noong 8:25 ng umaga, ang kamera na iyon na nag-iisang naka-on ay nakarecord ng isang nakakaalarmang bagay. Si Daniel ay makikitang lumabas ng bahay upang pumasok sa trabaho, mas late ng araw na iyon kaysa sa mga normal na oras na kanyang papasok sa trabaho. Ibig sabihin, si Dan ay nasa loob pa ng bahay nito ng mga oras na pinatay si Cristel. Ang kamera sa pinagtatrabuhan nito ay narecord na dumating ito bandang alas 9. Bumati pa ito sa kanyang mga katrabaho na parabang walang nangyari sa loob ng bahay nito bago ito umalis. At nang i-check ng mga investigador ang CCTV ng kapitbahay ay walang na-record na ibang tao na pumasok sa bahay ng pamilyang Krug noong umagang nangyari ang krimen. Ang lahat ng timeline ay nagtuturo kay Daniel bilang isa ng prime suspect sa kaso. Ang mga investigador ay pinabalik muli si Daniel para sa isa pang interview. Doon ay sa isang isinawalat ng lalaki ang kalagayan ng kanilang pagsasama. Doon ay napag-alaman na silang mag-asawa ay dumadaan sa matinding pagsubok at hindi pagkakaintindihan. Ang hindi alam ng lalaki, ilang araw bago ang kanyang interview, ang mga investigador ay nakatanggap ng isang impormasyon na magpapako sa kahuli-hulihang alibay ng lalaki. Ang impormasyon na iyon ay tinago ng mga pulis hanggang sa pagdating ng oras na kailangan na itong ibunyag. At ang oras na iyon ay dumating na dahil kaharap na ng mga ito ang lalaking siyang ugat ng pagmamanman at pag-i-stalk kay Cristel. Ang isang tech company ay nagbigay ng digital na data na kailangan ng mga investigador at doon ay nabunyag na ang mga email na pinapadala upang takutin si Cristel ng ilang linggo at buwan ay walang iba kundi galing sa opisina mismo ni Daniel. Ang data na nagtuturo sa totoong stalker ay nakaturo pabalik sa opisina ni Daniel. Sa mahabang interrogation kay Daniel, sa huli ay humingi ito ng attorney. Ngunit isa pang digital evidence ang natanggap ng mga investigador, ebidensya na hindi na matatakasan pa ng totoong killer. Ang burner phone na ginamit upang mag-send ng mensahe kay Cristal upang manmanan at takutin ito ay binili sa ilalim ng pangalang Daniel Krug. At ang cell tower record ay nagpapakita na ang burner phone na iyon ay nasa iisang lokasyon kasama ng personal na cellphone ni Daniel. Ang ibig sabihin ay palaging dala-dala ng lalaki ang 2 phone. At may isa pang hindi na makakaila na mahalungkat ang investigador. Ang mga ito ay nakita ang Google searches ni Daniel noong gabi bago mangyari ang krimen. How hard would you have to hit someone in the head to make them unconscious?
When is a head injury a cause for concern? Unti-unti, ang mga puzzle ay natuluyan ng nabuo. Walang Anthony at walang stalker. Ang lahat ay kagagawan lamang ng isang tao at ang nakakalungkot doon ay ang asawa pa mismo ng biktima ang nagplano ng kalkuladong pagpatay sa asawa nito. Ayon sa mga pulis, si Daniel ay gumawa ng buong stalking persona sa maling paraan ng pagkontrol sa failing marriage nito. At nang nagsuspetsa si Cristel na si Daniel ang nasa likod nito ay pinatayin nito ang kanyang asawa upang pagtakpan ang lahat ng kanyang mga panlilinlang. Si Daniel Krog ay tinuluyan ng inaresto. Ang mga digital forensic evidence, ang surveillance timeline, ang phone data at ang pangalan sa pagbili ng burner phone, lahat ng yon ay isang tao lang ang itinuturo. Noong April 18, 2025 ay natulang guilty sa first-degree murder, stalking at criminal impersonation si Daniel Krog, kung saan ay habang buhay itong makukulong nang walang posibilidad ng parol. Nagustuhan niyo ba ang ating episode ngayong araw? Please consider liking and commenting sa ating video. Free lang din maging parte ng ating Crime Notes community, kaya mag-subscribe ka na para sa mas madami pa nating gagawin ng mga crime episodes. Thank you for watching.